Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Pakiramdam mo ba o naramdaman mo ba na parang wala ang Diyos sa tabi mo? Malala ko nung bata pa ang aking panganay, siya ay espesyal. Meron siyang Down syndrome na tinatawag. Nung siya ay mga 5 years old, naglalakad kami ng aking asawa, kasama siya sa mall sa Hong Kong. Habang kami busy naglalakad, hindi namin namalayan na wala. Naghanap na kami. Talagang takbo dito, takbo dyan. Talagang kami naaawa sa kanya dahil wala siyang alam. Espesyal. Isang oras na kami naghanap. Napunta kami doon sa yung shop na Toys R Us. At nakita namin siya doon. Naglalaro mag-isa. At kami tuwan-tuwa at nagpasalamat sa Diyos dahil nakita namin siya. Naalala ko ito dahil ito ang ebanghelyo ngayong araw na ito. Nawala si Jesus, sabi nila sa ebanghelyo. Siya ay nagpaiwan sa Jerusalem. Hindi alam ng kanyang mga magulang, si Mary at si San Jose. At naglakbay, malayo na ang narating na mag-asawa, hindi pa rin nila namalayan na wala pala si Jesus sa tabi nila. At sila ay naganap, bumalik sila, hinanap at sa pangatlong araw, nakita nila, nahanapan nila si Jesus na nagtuturo mismo nasa loob ng simbahan. At tinanong siya, bakit mo naman ginawa ito, anak? Sabi ni Mary. At sabi niya, bakit niyo ako hinahanap? Dapat, di ba? Dito ako sa tahanan ng aking ama. Hindi nila maunawaan. Sa buhay natin, maraming pagkakataon na parang wala ang Diyos. Parang hindi natin ramdam ang presensya ng Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil kung minsan, tayo ay masyadong busy. Busy sa maraming bagay. Busy sa kaiisip. Busy sa problema. At hindi natin napapansin na ang Diyos pala ay nasa tabi lang natin. Akala natin iniwanan na tayo ng Diyos. At bibigyan lang natin ng panahon para bumalik doon kung nasaan siya. Madali namang hanapin ng Diyos. Pumunta ka sa simbahan, magbasa ka sa banal na kasulatan, makinig ka sa mga sermon, at malalaman mo na katabi mo lang pala ang Diyos, kasama po pala ang Diyos. Kaya ni minsan hindi tayo iniwanan ng Diyos. Kung hanapin natin, nandun siya, gumagawa sa nais ng kanyang ama. Kaya nga, sa buhay natin, sometimes we need to go deeper, sabi nga. Palalimin pa natin ang ating relasyon sa Diyos para lagi nating ramdam ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kung etchapuere siya lagi at laging ang diskarte natin ang nasusunod, para bang sinasabi natin, diyan ka muna, Lord, ako muna ang dumiskarte ha. Pag medyo alanganin na ako, ikaw na. Kung ganun ang ating trato sa Diyos, ay talagang magkakaroon ng isang panahon, isang momento sa ating buhay na parang wala ang Diyos, parang malayo ang Diyos. Dapat kagaya tayo ni Mary, ni Inay Maria, na laging pag hinahanap man ang Diyos, hinahanap man niya ang kanyang anak, pero nung natagpuan niya, ay nandun pa rin yung kagalakan. Tinanggap niya ang isang sitwasyon sa buhay niya, isang kautusan sa buhay niya na kahit hindi niya nauunawaan. At yung kanyang pagtanggap na yon ay naging huwaran natin sa ating pananampalataya na kahit kung minsan di natin maintindihan o maunawaan ang mga bagay-bagay sa buhay, basta't nagtitiwala tayo sa Diyos, ay siguradong nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ngayong araw na ito ay tinatawag na Immaculate Heart of Mary dahil sa dami ng naranasan na hirap ni Mary habang pinapalaki niya hanggang sa kamatayan, si Jesus ay kanyang tinanggap ito. Kanyang kinimkim sa kanyang puso. Pero
Kahit na siya'y nasasaktan, nandun pa rin yung kagalakan. Nandun pa rin yung kanyang pagtanggap sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kaya nawa, siya ay isang maging huwaran natin sa buhay. Kagaya ni Maria, marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi malayo ang Diyos. Kasama natin lagi ang Diyos. At kagaya ni Maria, magkaroon tayo ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kagaya ng pagmamahal niya. So kung tayo po ay na-bless sa ating reflection ngayon, ay hinihiling ko po na ibahagi natin ang good news. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.